Patay ang isang Pilipinong tauhan ng oil tanker sa Indonesia matapos mahampas ng kadena habang nag-aayos ng palyadong angkla. Isa pang Pilipino ang sugatan naman. Nakatutok si Mark Salazar. March 10 nang bumara ang angkor o angkla ng isang oil tanker sa Indonesia. Dalawang Pinoy fitter ng barko ang inatasang pumasok sa chain hole kung saan nakabara ang angkor. Pero habang inaayos yan, kumalas ang kadena at humampas sa mga Pinoy na sina Romulo Gulyayan at Junri Popera. Binigyan tayo ng pamilya ni Popera ng mga litrato na kuha ng mga nag-rescue sa dalawa. Napuruhan kaya nasawi si Popera. Nasa ospital naman si Gulyayan pero nakausap siya ng asawa ni Popera. Saludo po ako sa asawa niya. Siya yung pumasok doon sa hole, yung parang malaking hole na yun. Wala bang tao na galaw doon sa may control, 'di ba? Parang Hindi po, naka set up na po siya. Isang, kumbaga, mga meter siya na medyo laylay kasi para makapasok yung tao. Last niya na text 3:20 PM, March 10. And then, yun ang hindi ko alam na darating pala sa kanya yung 5:30 to 6 PM, mangyayari yung aksidente na yun. 15 taon ng fitter sa barko si Popera at hindi ito ang unang pagkakataong nag-troubleshoot ng palyadong angkor. Ganun din po si Fitter. Kapag tinawag na may problema, maasahan. Hindi siya yung mangarte. talagang disgrasya po bang nangyari? Hindi ko pa masagot na actually for emergency problem anytime tatawagin po kami. Okay. And yung kapitan nagre-rely sa opisina yon kung ano yung gagawin. Isang linggo nang ipinaglalamay ni Elsie ang asawa ng walang bangkay dahil naghihintay pa ng autopsy ang katawan ni Junri sa Indonesia. Napakasakit tanggapin, pero ano bang magagawa ko? Sabi pa nga andyan na hinagap sa isip, hindi namin naisip. Kumbinsido si Ginang Popera na may nagpabaya kaya nadisgrasya ang asawa. Aksidente siya, pero dapat pa siyang mapigilan yung disgrasya. Kasi parang di ko masasabi kung nakalimutan or hindi lang nila na double check na dapat nakalak yung chain doon sa taas. Gusto ko magki-case ako sa kanila, pero they're trying their best naman to talk to me in proper way. So mag-uusap-usap pa kami, hindi pa kami tapos. Mabilis naman daw nakipag-ugnayan sa kanya ang local agency ni Junri at ang may-ari mismo ng oil tanker. Maging ang OY nakipag-ugnayan na sa pamilya. Yung sa principal naman po, nangako talaga sila na sila ang sasagot sa mga gastusin, at saka sa insurance naman po is mayroon. Pag-uwi sa labi ni Junri, ididiretso siya sa pamilya niya sa Surigao del Sur para doon ihimlay. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.